Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang ating full advance episode sa mangyayari bukas sa Ify Chase Batang Quiapo. Unti-unti na nga ngayong makikita at malalaman nitong si Marites ang lahat ng mga kalukuhang ginagawa nitong si Rigor dahil na nga rin sa text messages ngayon itong si Lena sa kanya. Agad nga niyang kinumpronta itong si Rigor na nagsusumbong at nagre-report na pala ngayon itong si Lena sa kanya. Ngunit imbis nga na magpaliwanag itong si Rigor ay galit na galit pa nga ito mula nga kay Marites at binantaan pa nga ito na huwag nga raw nitong pakialaman ang kanyang mga gamit. Pagkatapos nga ng tagpong iyon ay agad nga pinuntahan itong si Marites itong si Mando upang tanungin nga sa pangalawang pagkakataon dahil sa unang bisis niyang tinanong ay tumanggi nga ito. Ngunit kinonsinsya nga niya ito na sa kunting tao lamang raw ang kanyang mga kakampi. Sana nga raw ay kakampi nga niya itong si Mando. Naiyak-iyak naman itong si Mando dahil nga sa kanyang mga narinig mula nga dito kay Marites dahil ang laki nga raw ng tiwala nitong si Marites sa kanya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi na nga raw niya ito ilalaglag pa dahil kailangan na nga rin daw niyang aminin dito nga ang buong katotohanan mula nga sa ginagawa ng kanyang kumpare na si Rigor. Doon na nga inamin nitong si Mando ang lahat na mga kalukuhang ginagawa nitong si Rigor at nitong si Lena. Matagal na nga raw itong mayroong relasyon ngunit siya lamang ang nagtatago dahil sa takot nga na masaktan nga niya itong si Marites. Ngunit ngayon nga raw na inamin na nga niya ang buong katotohanan, sana nga raw ay mapatawad nga siya nito at sana nga rin daw ay matanggap nga rin ito ang isa pa nga niyang gustong aminin dahil matagal na rin pala niyang gusto at mahal ito si Marites. Ngunit ayaw lamang niyang ipakita dahil alam nga niyang mali ang kanyang mga nararamdaman. Sa kabilang banda naman itong si Marcelo at si Tanggol ay bumalik na nga sa bilibid dahil na nga rin sa paliwanag ngayon ito si Marcelo mula nga kay Tanggol ay nadala nga niya itong muli dahil hindi nga raw kailangan nga nilang magpapanggap o magmamadali na makita nga ang asawa nitong si Mukang. Kailangan nga raw planuhin muna at magpalakas nga ito ng kanyang puwersa. Dapat raw ay magiging mayaman muna siya bago nga niya harapin itong asawa nitong si Mukang upang meron nga rin daw siyang maipagmalaki at mga labanan nga niya ito ng patas. Dito naman sa mansyon ng mga kabalyero ay pinagalitan nga nito si Facundo itong si Pablo dahil kailangan nga raw siya ang masunod sa pamamahayag na ito at kailangan nga itong humingi ng tawad mula nga dito kay David. Habang sa paggising nga ngayon ng lahat ng miyembro dito nga sa loob ng bilibid ay nagulat nga ang kaibigan nito si Tanggol kung bakit nga ba andito pa nga ito sa loob. Nagpapasalamat naman dito si Tanggol mula nga kay Marcelo dahil nabuhayan nga raw siya ng loob at natauhan nga siya sa kanyang pagtakas. Bagkus siya nga rin ang nagpapasalamat dahil balang araw nga raw ay magiging kanya nga ito at kanyang kasangga sa lahat nga ng mga gawain niya sa labas. Tutulungan nga raw niya ito si Tanggol sa abot ng kanyang makakaya pati na nga raw ang kaibigan nito dahil kapag sila nga raw ay makalaya sa isang maayos na paraan ay tiyak nga raw na mahahanap nga niya ang asawa nitong si Mukang at makakagalaw nga raw sila ng maayos. Agad nga tinawagan nito si Marcelo ang kanyang amo si Facundo upang ipaalam nga nito na nakahanap na nga siya ngayon ng kakampi sa bilibid at kailangan nga rin daw nitong lakarin ang paglaya nito upang sabay-sabay nga nilang malaman at makilala ang taong tinutukoy nitong si Marcelo. At yan nga ang ating pinakamainit na latest update mula nga sa araw na ito. Huwag nyo sanang kalimutan na i-subscribe, like, and share ang aking channel at maraming salamat sa inyong panonood.